Dominant Protector. Credit to the author. 4,141-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, ano ang mangyayari kung gagawin ni Terence ang lahat ng kanyang mga tauhan sa mga dalubhasang masters? Noong panahong iyon, gaano man sila kabulag, maglalakas loob lamang silang respetuhin at hindi guluhin. Dahil ito ay napatunayang epektibo, si Terence ay hindi huminto ng ganoon kadali. Lumayo siya ng isang hakbang at nakatuon sa pagtaas ng lakas ng mga batang babae. Siya ay isang maagang eksperto sa Gold Core. Kung walang mga aksidente, dapat niyang puwersahang itaas ang dalawang babae sa perpektong foundation establishment realm. Ito ay tulad ng inaasahan ni Terence, pamilyar siya dito mula noong siya ay nasa karaniwang mundo, at ito ay ibang larangan na ngayon. Ang loika ay pareho. Napaka-natural ng lahat, at sa ilalim ng buong lakas ni Terence, ang dalawang babae ay tumaas ang lakas, puwersahang umakyat sa ganap na stage ng pundasyon. Ang mga hadlang sa antas na hindi kayang lagpasan ng mga normal na tao ay wala sa harap ng perpektong gininto ang core tulad ni Terence, lalo na sa Jade Space na patuloy na pinupunan ang kanyang chi. Parang natural ang lahat. Pakiramdam ni na Teresa at Milky ay parang nasa panaginip sila, at maging si Terence ay hindi inaasahan na magiging napakakinis ng proseso. Gayunpaman, tulad ng naisip ni Terence na nagtagumpay siya at dahan-daang hinaila ang kanyang mga kamay palayo sa mga babae, sa likod, may nangyari. Bang! Bang! Walang anumang babala, ang mga damit sa dalawang babae ay sumabog sa basahan. Maging ang kanilang pinaka-pribadong damit na panloob ay hindi pinabayaan. Og! Natulala si Terence habang nakatingin sa hubad na Teresa at Milky. Hindi niya maiwasang mapalunok. Kahit gaano pa siya kalmado, kung wala pa rin siyang reaksyon sa dalawang katangi-tangi at patas na katawan, malamang ay kailangan niyang magmadali sa isang androgynous na ospital para tingnan. Hindi ito namalayan ni na Teresa at Milky noong una, nakalubog pa rin sa saya ng kanilang lakas, ngunit nang lumingon sila at nakita ang kakaibang ekspresyon ni Terence, bigla silang natauhan at pinag-cross ang kanilang mga braso sa harap ng kanilang dibdib, na nahihiya na ibinaba ang kanilang mga ulo. Kumusta na ang pakiramdam ninyo? Ayos ka lang ba? Nahihirapang lumunok si Terence habang nag-aalalang tanong. I'm fine. Nagkatinginan ng dalawang babae at umiling, ngunit hindi sila naglakas loob na tingnan si Terence sa mata. Pulang-pula ang mukha nila hanggang tenga. Pareho silang mga birhen, at hindi nila kailanman ipinakita ang kanilang mga mukha sa isang lalaking tulad nito dati. Kahit na nahulog na sila kay Terence, hindi talaga sila naging intimate sa kanya noon. Hindi sila handa para dito, at ang kanilang mga puso ay tumibok na parang USA sa mga headlight tumatalon sa kanilang mga lalamunan. Mabuti yun, hulaan ko hindi ka pamilyar sa biglaang pagtaas ng iyong chi. Bagaman ang nasa foundation stage peak ka na, hindi mo pa rin na-stabilize, kaya hindi mo nigilan, kaya lang. Natuwa si Terence sa kanyang mga mata habang siya ay awkwardly robong ang kanyang baba. Oh! Tumango ang dalawang babae, at pagkatapos ay biglang kinagat ni Milky ang kanyang labi, binitawan ang kanyang mga kamay na nakatikip sa kanyang dibdib, at sinabing namumula, sa totoo lang, Terence, kung gusto mo, kaya ko. Ang puso ni Milky ay matagal nang kasama ni Terence, lalo na nang iligtas siya ni Terence sa kanyang paghihirap. Subconsciously niya gustong pakasalan siya, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Kung hindi ito binanggit ni Terence, hindi niya ibibigay ang sarili sa kanya. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mangyayari. Ha! Nanlamig ang mga mata ni Terence, ngunit bago pa siya makapag-react, binitawan na rin ni Teresa ang kanyang dibdib at kinagat ang kanyang labi, kaya ko rin. Biglang may dalawang babae na sabay na yamakap sa kanya, parehong kasing ganda ng mga diwata, at wala man lang itinago. Si Terence ay nahuli sa isang labanan sa pagitan ng langit at tao. Hindi niya itinuring ang kanyang sarili na isang gentleman. Kung tutuusin, kahit siya, walang dahilan para umatras siya sa oras na ito. Kung gagawin niya, mas masahol pa siya sa isang hayop. Gayunpaman, ang oras ay mahalaga, at naiipit lamang ni Terence ang kanyang sariling hita sa harap ng gayong tukso.
Pinilit niyang hawakan ang huling kaliwanagan sa kanyang isipan at ngumiti ng mapait, ito. Brother Ford? Milky, hindi pa tayo tapos sa ating negosyo. Ah! Nagkatinginan sina Teresa at Milky, at biglang namula ang kanilang mga mukha. Akala nilang dalawa tapos na. Kayong dalawa ay nakalusot pa lamang sa perpektong foundation establishment realm, at ang tunay na chi sa inyong mga katawan ay nasa pinakaaktibo nito. Kung susubukan ninyong makapasok sa Golden Elixir Realm, kasama ko ang paggabay sa inyong tunay na chi mula sa gilid, ang posibilidad ng tagumpay sa isang pagkakataon ay napakataas pa rin. Sabi ni Terence habang inilalabas niya ang natitirang dalawang peak grade golden core at ang star inkstone. Sa mahigpit na pagsasalita, ang mga star inkstone ay kapareho ng mga elixir. Sila ay mga consumable item. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng mga bituin at ang kapangyarihan ng dagat na nakapaloob sa kanila ay limitado. Kapag sila ay ganap na naubos, sila ay magiging walang silbi. Ang Star Inkstone sa kamay ni Terence, sa kabilang banda, ay gumamit lamang ng kalahati ng bituin at ocean energy upang matagumpay na mabuo ang 10,000 beauty golden pill nang siya ay makalusot. Nasa kanya ang natitirang kalahati, at tama lang ito para kina Teresa at Milky. Alam ni Terence na hindi siya magtatagal sa gitnang isla. Sa sandaling umalis siya, kung ang dalawang babae ay nasa tuktok pa rin ng foundation stage, hindi siya makakapagpahinga kahit na sa tulong ng Terius Path. Ngunit kung ang dalawang batang babae ay magiging pinakamalakas na Golden Core Stage Masters tulad niya, kung gayon ay walang dapat ikabahala. Direktang atakihin ang Golden Elixir Realm. Napatalon sa gulat sina Teresa at Milky at nagkatinginan, nakalimutan ang awkwardness ng pagkikita nila ni Terence. Bago ito, sila ay mga dalubhasa lamang sa unang bahagi ng foundation stage, at kahit na ang rurok ng unang bahagi ng foundation stage ay may isip lamang. Ngayon, wala pang kalahating araw ang lumipas, at talagang naghahanda na silang makapasok sa Jeodan stage. Kung ang balitang ito ay kumalat, tiyak na ito ay maituturing nakakatuwang mga baliw ng mundo. Tama, kasama itong kalahating bituin na inkstone, kapag nagtagumpay ka, ito ay magiging isang perpektong pambihirang tagumpay. Ikaw ay magiging mga eksperto sa yugto ng Jinda na may pinakamalaking potensyal. Gusto mo bang subukan? Tumango si Terence. Ang Jindan stage expert na may pinakamalakas na potensyal. Nagliwanag ang mga mata ni Teresa at Milky. Bagamat hindi sila mga taong mahilig makipagdigma, nagkaroon sila ng mga kalunos-lunos na karanasan noon. Alam nila na sa mundo ng paglilinang kung saan ang malalakas ay nambibiktima sa mahihina, ang lakas ang tunay na pundasyon. Natural, mas malakas ang mas mahusay. Sige, papakinggan kita. Sabay na sagot ng dalawang babae pagkaraan ng ilang sandali. Mula sa kanilang pananaw, ito ay masyadong hindi kapanipaniwala, ngunit sila ay nagkaroon ng isang bulag na pagtitiwala sa Terence. Kahit anong sabihin ni Terence sa kanila, wala silang anumang pagtutol. Kung tutusin, lahat ng ginawa ni Terence ay para sa kanilang ikabubuti, at hinding-hindi niya sila sasaktan. 4,142. Kung ganoon, simulan na natin. Ipinaliwanag ni Terence ang mga pangunahing punto sa dalawang babae at ginawa silang ubusin ang kanilang mga gintong core, na ginagabayan ang kanilang chi. Malaking bagay ang pagpasok sa Golden Core, at hindi niya kayang magambala. Kahit na ang dalawang babaeng kagandahan sa harap niya, walang pakialam si Terence. Pareho silang nagsisikap na makapasok sa Golden Core Stage, at pareho silang nagsisikap na makalusot ng perpekto. Ang prosesong kailangang pagdaanan ni Teresa at Milky ay kapareho ng kay Terence. Sa orihinal, hindi nila magagawa ito sa kanilang foundation, ngunit sa kabutihang palad, mayroon silang Terence bilang isang cheat. Bagamat hindi direktang maitaas ni Terence ang kanilang lakas sa early Golden Core Stage, matutulungan niya silang ibahagi ang malaking bahagi ng pressure sa mahirap na proseso ng tagumpay na ito. Ang dapat gawin ni Terence ay hindi lamang gabayan ang chi mula sa dalawang batang babae na, mga gininto ang core at protektahan ang kanilang mga meridian, kundi gamitin din ang refinement fire upang pinuhin ang kapangyarihan ng mga bituin at gamitin ang kanyang spirit sense para tipunin ang kapangyarihan ng karagatan para sa kanila. Sa madaling salita, ang pinakamahirap na bahagi ng pagpasok sa Golden Core ay inalagaan lahat ni Terence para kay Teresa at Milky.
Ang kailangan lang nilang gawin ay mag-focus sa pagbuo ng Golden Core sa kanilang dantian. 2 araw ang lumipas sa isang iglap. Nang makita niya si Terence na lumabas mula sa pag-iisa, si Terius, na nagbabantay sa makalangit na Elixir Pavilion, ay mabilis na lumapit sa kanya. Gayunpaman, walang sinabi si Terence. Ang una niyang ginawa paglabas niya ay pumunta sa kwarto ni na Teresa at Milky at kumuha ng mga damit. Pagkatapos noon, tumingin siya sa 2 babaeng namumula at awkward na naglalakad palabas ng kwarto. Hindi napigilan ni Terius na ngumiti kay Terence. Terence Lilbro, ikaw ang kinaiinggitan ng marami. Akala ko nagmamadali kang kunin sila, at isinara pa ang Heavenly Pill Pavilion. Hindi ko inaasahan na magiging playboy ka. Og. Masyado kang nag-iisip tiyan bro. Sentimo hindi nakaimik si Terence. Tinuro niya yung 2 babae, hindi mo ba nakikita yung pagbabago nila? Pagbabago. Nang marinig ito ni Terius ay natigilan siya. Nang tumingin ulit siya kina Teresa at Milky, wala nang pangungutya sa mga mata niya. Maaga. Early Ores core stage. How is this possible? 3 maikling araw na ang nakalipas, ang 2 babae ay bata pa at mahinang mga early foundation practitioner, ngunit ngayon, pareho silang golden core practitioner, tulad ni Terence. Nakaramdam pa ng kakaibang aura si Terius mula sa 2 babae. Kahit na sila ay mas mahina kaysa kay Terence, halatang pareho sila. Sa madaling salita, ang 2 babae rin ang pinakamalakas na Golden Core Cultivator na ganap na nakalusot. Ang ganoong bagay ay sadyang hindi naririnig. Kahit na sa malawak na kaalaman ni Terius, laking gulat niya na halos makagat niya ang kanyang dila at hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Terence Lilbro, ito ang ginagawa mo. 3 sa pinakamalakas na eksperto sa Jindan ng sabay-sabay. Matagal bago kumalma si Terius at nagtanong, natulala. Bagamat isang himala ang nangyari kina Teresa at Milky, masasabi ni Terius na ito ay ginawa ni Terence kahit na ginamit niya ang kanyang mga daliri sa paa. Kung hindi, imposible para sa 2 batang babae na gawin ito. I have no choice. Kung hindi ko dagdagan ang lakas nila, hindi ako mapakali. Bahagyang ngumiti si Terence. Little brother, lalaban ka sa langit. Isang pangungusap lang ang nailabas ni Terius. Labis siyang na-curious kung paano nagawang itaas ni Terence ang lakas ng 2 babae sa isang nakakagulat na antas, ngunit alam niya nang hindi man lang nagtanong na ito ang pinakamalaking sikreto ni Terence. Ang mas kaunting mga tao na nakakaalam, mas mabuti. Kung tutuusin, kahit anong isipan niya, ito ay masyadong makalangit. Bago ito, naisip niya na si Teresa at Milky na magkasamang nagsilbi kay Terence ay magiging sobra para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, kahit na magaling si Terence, ang 2 babae ay parehong walang katulad na kagandahan. Saan man sila magpunta, sila ang magiging mga bituin sa paligid ng buwan. Ngunit ngayon, tila hindi masamang bagay para sa kanila ang masundan si Terence, ito ay isang malaking kapalaran para sa kanila. Hindi maiwasan ni Terius na maramdaman na ito ay katawa-tawa. Akala niya ay maalamat na siya, ngunit kumpara kay Terence, lahat ng ginawa niya noon ay larong pambata. Hindi lang basta-basta sinasabi ni Terius ang salitang, defying the heavens. Talagang naramdaman niya na si Terence ay isang halimaw na kayang lumaban sa langit. Habang nag-uusap sila, lumapit sina Jerry at Jonas para magtanong gaya ng dati. Nang makita nila si Terence at ang 2 pang Golden Core Stage Masters, ang kanilang performance ay mas malala kaysa kay Terius. Nalaglag ang kanilang mga panga, at hindi sila makapagsalita ng matagal. Halimaw, halimaw ka talaga. Kahit ang Panginoon ko hindi mo kayang ikumpara. Ito ang huling conclusion na narating ng lahat. Napangiti lang si Terence dito. Ang iyong Panginoon ay aking murang Panginoon, at kung ako ay isang halimaw, kung gayon hindi ba siya ay isang matandang halimaw din? Dahil matagumpay silang nakaalis sa pag-iisa, natural na kailangang muling buksan ang negosyo ng Heavenly Pill Pavilion. Nagsimulang maging abala muli sina Teresa at Milky. Gaya ng dati, si Milky ang pangunahing tagapamahala ng negosyo, habang si Teresa ay nakatuon sa alchemy. Ngayong naabot na niya ang maagang Golden Core Stage, mas mataas ang bilis at tagumpay niya kaysa dati. Nagkaroon pa siya ng pagkakataong gumawa ng pinakamataas na kalidad na mga tabletang pang-4 na baitang ngayon.
Sa Heavenly Pill Pavilion, na tanging si Terence at siya ang magsusuplay sa kanila, ito ay magandang balita. Para kay Terence, hindi niya kayang pangalagaan ang negosyo ng Heavenly Elixir Pavilion sa ngayon. Simple lang ang Ilana Sentimo busy siya sa paggawa ng Golden Elixir para kay Terius. Ang sekta ng Terius ang may recipe, at sina Jerry at Jonas ang nagbibigay ng mga sangkap. Ang natitira na lang kay Terence ay subukang gawin itong level 6 Golden Pill. Bumalik siya sa pag-practice, at gaya ng inaasahan niya, sapat na ang lakas na mayroon siya para makagawa ng level 6 na table task pagkatapos maabot ang maagang Golden Core stage. Kung paano niya ito gagawin, mayroon siyang Shenlong Medicine Cauldron, isang makajos na tool na automatikong makakagawa ng mga elixir, kaya hindi na siya masyadong mag-alala. Ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ay kontrolin ang lakas ng kanyang tunay na chi at kontrolin ang apoy sa medicinal cauldron ni Shenlong habang hinihintay niyang makumplito ang pill. Matapos ang isang buong araw at gabi, hindi sila pinabayaan ni Terence. Nagtagumpay siya sa kanyang unang pagsubok at nakagawa ng gininto ang core ng Nascent Soul. Nang sa wakas ay ibinigay niya ito kay Terius, nasanay na ang lahat. Upang mapagaling ang nakamamatay na sakit ng Terius the Whist Sect at makabuo ng tatlong pinakamalakas na Masters of the Golden Core Stage ng sabay-sabay, kakaiba ba na ang freak na ito ay maaaring pinuhin ang isang ika-6 na baitang Golden Core ng Nascent Formation. Ngayong mayroon na siyang ika-6 na baitang gininto ang core, si Terius, na sabik na maibalik ang kanyang lakas, ay agad na kinuha ito sa lugar at sinimulang i-condense ang kanyang namumuong kaluluwa sa pag-iisa. 4,143. Si Terence ay hindi lamang tumayo at nanood, ngunit nahiwalay kay Terius. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan niya siya. Pagkatapos ng lahat, ayon mismo kay Terius, sa tuwing siya ay makapasok sa kaharian na ito ay lubhang mapanganib. Maaaring sumabog ang kanyang mga meridian, ngunit kapag nasa tabi niya si Terence, may iligtas niya siya sa oras at hindi na magdulot ng panibagong trahedya. Higit pa riyan, ang panunood ng ibang tao na bumubuo ng kanilang nascent soul ng malapitan, lalo na ang isang maalamat na master tulad ni Terius, ay isang bihirang karanasan para sa sinuman. Kapag turn na ni Terence sa hinaharap, madali niyang magagamit ito. Ang kahirapan sa pagkondensasyon ng isang Yuanying ay hindi mabilang na beses na mas mahirap kaysa sa pagkondense ng isang Jiedan. Mula noong sinaunang panahon, hindi mabilang na mga masters ang natigil sa threshold na ito. Kahit na sila ay ganap na handa ng maaga, ang rate ng tagumpay ay palaging mababa. Gayunpaman, matagumpay na nabuo ni Terius ang kanyang nagsilang na kaluluwa noon. Sa mahigpit na pagsasalita, ito ay isa lamang namumuong kaluluwa sa pagkakataong ito, kaya ang kahirapan ay mas mababa. Sa pamamagitan ng tagapagtanggol ni Terence bilang saksi, matagumpay niyang nabuo ang kanyang bagong panganak na kaluluwa. Pagkatapos noon, hindi na pinili ni Terius na umalis agad sa kanyang pag-iisa. Sa halip, nagpasya siyang samantalahin ang sitwasyon upang mabawi ang kanyang pinakamataas na lakas. Matapos malagpasan ang threshold ng pagbuo ng namumuong kaluluwa, walang hadlang na makakapigil kay Terius sa kanyang malalim na pundasyon. Pagkaraan lamang ng ilang araw, matagumpay na nakalabas si Terius mula sa kanyang pag-iisa, at ang kanyang lakas ay naibalik sa dati niyang pinakamataas na kalagayan ng malaking bilog ng namumuong kaluluwa. Ngayong nakabawi na siya ng lakas at nakatayo sa tuktok ng Sky-class Island, natural na puno ng kumpiyansa si Terius. Sa kanyang prangka na pagkatao, walang dahilan para ipagpatuloy niya ang kahihiyang dinanas noong nakaraan. Walang sabi-sabi, pumunta ulit siya sa pavilion ng may-ari ng isla. Ang pavilion ng may-ari ng isla ay matatagpuan sa tuktok ng gitnang kaldero ng bundok. Gaya ng iminumungkahi ng pangalan, ito ay isang lugar kung saan ang may-ari ng isla lamang ang maaaring pumasok at umalis. Ang pavilion ng may-ari ng isla ay palaging binubuo ng 5 tao, isang may-ari ng isla at 4 na representante na may-ari ng isla. Sa pagkakataong ito, muling nagpakita si Terius sa pavilion ng master ng isla, ngunit ang sitwasyon ay katulad ng dati. Ginamit pa rin ng Island Master ng Nakajima ang kanyang kawalan bilang dahilan at tumanggi na magkomento sa pagpapanumbalik ng kanyang katayuan bilang Deputy Island Master. Tulad ng para sa iba pang 3 Deputy Island Masters, natagpuan din nila ang iba't ibang dahilan upang baguhin ang paksa.
Everyone, I've never mistreated you or offended you all over the years. Bakit kailangan mong pahirapan ako sa ganoong bagay na tama at nararapat lang? May pakinabang ba sa iyo? Tinuya ni Terius ang apat na Island Lords. Nang hindi hinintay na magsalita silang apat, inilabas ni Terius ang kanyang buong kapangyarihan ng isang peak na nascent soul realm cultivator. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Nang marinig nila na gumaling na si Terius mula sa kanyang mga sugat, nagulat na sila. Naisip nila na gaano man kalakas si Terius, aabutin ng kahit ilang buwan para mabawi niya ang kanyang buong lakas. Hindi nila akalain na gagawin niya ito sa loob lamang ng ilang araw. Lahat ng naruroon, maliban kay Terius, ay isang master ng profound stage. Kung ito ay sinumang master ng mahusay na bilog ng orihinal na antas, hindi nila siya ilalagay sa kanilang mga mata. Ngunit iba si Terius. Ang taong ito ay ganap na hindi maaaring tingnan sa mga mata ng mga ordinaryong tao. Ang bilang ng mga profound stage cultivator na namatay sa kanyang mga kamay noong nakaraan ay hindi lang isa o dalawa. Para sa iba, ang pagpatay sa mga magsasaka ng mas mataas na antas sa isang iglap ay isang hamon, ngunit sa kanya, ito ay isang pangkaraniwang pangyayari. Hindi siya maaaring basta-basta dahil mababa lang ang kanyang aktwal na antas. Hindi bababasa, sa mga tuntunin ng purong lakas ng pakikipaglaban, si Terius ay hindi bababa sa higit sa karaniwan, kahit na hindi siya ang pinakamahusay sa kanila. Walang sinumang naroroon, kabilang ang master ng gitnang isla, ang nang-ahas na sabihin na mayroon silang 100% na tsansa na manalo laban sa kanya. Sa pagharap sa kahangahangang aura ni Terius, medyo naging banayad ang ekspresyon ng lahat. Tinutukoy ng lakas ang karapatang magsalita. Dati, kapag hindi pa nabawi ni Terius ang kanyang buong lakas, maaaring hindi nila siya pansinin. Ngunit ngayon, hindi na sila nang ahas na maging napakayabang. Nagkatinginan ang lahat, at ang tatlong Vice Island Masters ay tumigil na sa pag-uusap. Lahat sila ay gumawa ng gesture na nanunood mula sa gilid. Sa wakas ay sinipa ang bolang ito sa paanan ng master ng isla ng Nakajima. Ayon sa mga alituntunin, kung hindi ka magre-report sa pavilion ng may-ari sa loob ng 10 taon, isusuko mo na ang iyong posisyon. Kahit si Zhang Liju, ang honorary owner, ay hindi kailanman lumiban sa loob ng 10 taon. Ang master ng isla ay tumingin kay Terius at sinabi sa isang malalim na boses, maaari ba na gusto mong baguhin ang mga patakaran ng pavilion ng Panginoon sa isla ng mag-isa? Hindi ako maglakas loob, ngunit malubhang nasugatan ako dati, at hindi ko nais na magulat. Ang mga patakaran ay patay, ngunit ang mga tao ay palaging buhay. Hindi mo maaaring maipakita ang maraming pag-unawa na ito, di ba? Galit na sabi ni Terius. Sa nakalipas na 1,000 taon, ang mga patakaran ng isla na Lord Pavilion ay hindi kailanman nasira. Ang panuntunang ito ay hindi ko lalabagan. Walang ekspresyong sabi ng Island Master. Ikaw. Gustong ipagpatuloy ni Terius ang pakikipaglaban, ngunit isang Vice Island Master na nakatayo hindi kalayuan sa kanya ay biglang tumingin sa kanya. Ang taong ito ay tinawag na Weston, at siya ang may pinakamalapit na kaugnayan sa makalangit na landas sa mga taong naruroon. Bagamat hindi sila matapang na kaibigan, maaari silang ituring na magkatulad ang ugali. Higit sa lahat, hindi sila kailanman nagkaroon ng anumang mga salungatan, kaya ang kanilang relasyon ay palaging mabuti. Ang problemang ito ay hindi malulutas sa ilang salita. Sa aking palagay, Terius, dapat mong bigyan ang lahat ng oras upang pag-isipan ito. Sinubukan ni Weston na ayusin ang mga bagay-bagay. Bagamat ayaw ni Terius, tumango pa rin siya. Bagamat siya ay isang matigas ang ulo, nakikita niyang hindi maganda ang kasalukuyang sitwasyon. Kung patuloy siyang magiging matigas ang ulo, itutulak lang niya ang Island Master at ang iba pang Vice Island Master sa tapat. Sa sandaling ang relasyon ay pilit, ito ay magiging mas mahirap na harapin. Paglabas niya ng pinto, hinayla si Terius sa tabi ni Weston. Nais niyang malaman kung ano ang nangyayari. Sa totoo lang, kahit na may mga patakaran, ang mga espesyal na kalagayan ni Terius ay magbibigay daan sa iyo na gawin ang mga bagay sa isang espesyal na okasyon. Naaliw si Weston. Noong huling dumating si Terius, wala siyang sinabi. Sa huli, ito ay dahil ang lakas ni Terius ay masyadong mababa sa oras na iyon. Wala man lang silang qualifications para malaman ang inside story.
Walang kwenta kung sasabihin sa kanya. Pero ngayon, natural na iba ang sitwasyon. Maaari ko ring hulaan na may nangyari sa gitna. Ano ba talaga ang inside story? You'd better tell me. Kinawayan ni Terius ang kanyang kamay at sinabing, sige, tapos magiging prangko ako sayo. May nakatingin sa posisyon mo. Sabi ni Weston na may mapait na ngiti. Sino te? Namilog ang mga talukap ni Terius, at agad siyang nagalit. Bagamat may mga espekulasyon siya, hindi niya inaasahan na may maglalakas loob na humaplo sa bigot ng kanyang tigre. Gusto pa nilang agawin ang kanyang posisyon bilang Deputy Island Master ng Nakajima. Hindi kaya nakalimutan na nila ang kanyang mga kahangahangang tagumpay sa labanan noong nakaraan. Yung Cultivator College, nantiyan. Vice din na siya. Prangkang sabi ni Weston. Hindi siya pamilyar kay Nantian Polares. Para sa kanya, kung mapapanatili ng dati niyang kaibigan, si Terius, ang kanyang posisyon bilang master ng Vice Island, halatang mas kapaki-pakinabang ito. 4,144. Gayunpaman, marami lang siyang maitutulong sa Terius. Sa karamihan, maaari siyang magbigay ng ilang impormasyon upang magbenta ng pabor. Imposible para sa kanya na tulungan ang Terius na makitungo sa Southern Heaven Aurora ng lantaran. Tutal hindi naman ganoon kalapit ang relasyon nila ni Terius. Dahil si Nantian Polares ay maaaring makipagkompetensya para sa posisyon ng Vice Island Master, natural na hindi siya isang mahina. Halatang hindi sulit na sakta ng isang malakas na eksperto alang-alang sa isang pabor mula sa Terius. Southern Heaven Aurora. Ang mga mata ni Terius ay nagpakita ng isang nakakatakot na layunin ng pagpatay. Tanong niya sa malalim na boses, napagdesisyonan na ang usaping ito. Hindi pa, ngunit ito ay karaniwang napagpasyahan sa loob. Ang huling hakbang ay ang gaganapin isang pulong at bumoto. Kung naka-recover si Terius makalipas ang ilang araw, malamang wala ka nang magagawa. Kung tutusin, mula sa kasalukuyang sitwasyon, suportado siya ng Island Master at ng dalawa pa sa pagkuha ng posisyon. Umiling si Weston at mapait na ngumiti. Sa katunayan, sa kanyang opinyon, kahit na maibalik ang lakas ni Terius sa pinakamataas nito, magiging napakahirap pa rin para sa kanya na panatilihin ang posisyon ng Deputy Island Master. Kahit na pinili niyang sumuko, ang tatlo pa, kabilang ang master ng isla, lahat ay sumuporta sa Southern Heaven Aurora. Hindi magiging madali para kay Terius na baguhin ang kanilang isip sa maikling panahon. Higit pa rito, si Terius ay hindi kailanman naging isang taong magaling makipagkaibigan. Dati, napaka-ordinaryo lang ng relasyon nilang tatlo. Sa oras na ito, hindi niya ibababa ang kanyang ulo at magsalita sa kanilang tatlo, maliban kung sumisikat ang araw mula sa kanluran. Fine, since that's the case, tutuperin ko ang gusto nila. Biglang ngumisi si Terius. Nagulat si Weston at gulat na sinabi, balak mong sumuko ng ganon-ganon lang. Mukhang hindi ito ang iyong karaniwang estilo. Dahil lahat sila ay sumusuporta sa Southern Sky Aurora, ano ang magagawa ko? Hindi ko naman sila mapipilit na magbago ng isip, di ba? Bagamat may tiwala ako, hindi naman ako ganoon kamayabang. Dahil kung ganoon, maaari ko ring tuparin ang kanilang mga kagustuhan. Ano ang masasabi mo, matandang kaibigan? Sabi ni Terius na may hindi nababasang ekspresyon. Yun. Totoo yun, pero kahit anong isipin ko, hindi ko akalain na magtitiis ka. Terius, ano ba ang plano mo? Hindi naman kailangang itago sa akin yun, di ba? Tumingin si Weston kay Terius na may pagkalito. Napakasimple lang. Kung sinusuportahan nila ang Southern Heaven Aurora Polares, then let them support him. It's just that on the day he took office, whether or not Southern Heaven Aurora Polares can really sit on the position of Nakajima's Vice Island Master will depend on if he has the ability to do so. Malamig ang mga mata ni Terius. Pwede ba? Gusto mo siyang hamanin? Nagulat si Weston, at bigla siyang natauhan. Ang Sky Class Island ay palaging hinihikayat ang mga henyo na tumayo.
Kahit na ang Vice Island Master ng gitnang isla, na nasa tuktok ng kapangyarihan, ay maaaring hamanin sa araw na siya ay manungkulan. Gayunpaman, mayroong isang kinakailangan dito. Ang lakas ng Challenger ay dapat na mas mababa kaysa sa nauna. Kung ito ay batay lamang sa malakas na pambubuli sa mahihina, hindi ito maituturing na isang nakakagulat na dalubhasa sa henyo, at natural na hindi na kailangang i-promote at ituring bilang isang exception. Bagamat ang panuntunang ito ay palaging umiral mula noong sinaunang panahon, ang mga pagkakataong aktwal itong magkabisa ay bihira. Pagkatapos ng lahat, ang mga maaaring makipagkompetensya para sa posisyon ng Vice Island Master ay ang pinakamahusay sa mga Masters ng parehong antas. Kahit na sa mga Masters ng parehong antas, sila ang pinakamataas o kahit na walang talo na pag-iral. Kung ang isang tao na ang lakas ay mas mababa kaysa sa kanyang kaharian ay hamanin siya, kung gayon walang pagkakataong manalo. I'll wait until that day to challenge him. Kahit ang Island Lord at ang dalawa pa ay hindi ako mapipigilan. Ang mga mata ni Terius ay puno ng layunin ng labanan. Matapos masugitan sa loob ng napakaraming taon, matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganito kasabik. Terius, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Ang Nantian Polaris na iyon ay isang early-stage Mysterious Ascension Realm expert. Hindi napigilan ni Weston na paalalahanan siya. Maraming profound stage cultivator ang namatay sa kamay ng aking Terius. Sa tingin mo ba natatakot ako sa kanya? Sabi ni Terius na may kumpiyansang ngiti. Totoo iyan. Palagi mong itinuturing na pangkaraniwang pangyayari ang paghamon sa mga nasa mas mataas na antas. Hindi napigilan ni Weston na umiling at tumawa. Ngayong naiisip ko ito, bakit pakiramdam ko ang mga patakaran ng hamon ay ginawa para sa iyo? Ang hindi magawa ng iba ay ang paglalaro ng bata para sa makalangit na landas. Ang salitang tailor-made ay hindi isang kasinungalingan. Ang ikinababahala ko lang ngayon ay kapag dumating ang panahon, ang Southern Heaven Aurora ay magiging makapal ang balat at tatangjing tanggapin ang laban. Pagkatapos, I'll really be at my wit's end. Nag-aalalang sabi ni Terius. Huwag kang mag-alala dyan. Kung hindi niya tatanggapin ang hamon, hindi niya magagawang kunin ang posisyon. Kahit na iwasan kanya at palihim na kunin ang posisyon, hindi ito magiging maayos at hindi makumbinsi ang publiko. Weston chuckled. Kaya naman naniniwala ako na kahit sino pa ang nasa posisyon niya, siguradong hindi sila makakaiwas sa labanan. Kung tutusin, profound stage expert siya, pero natatakot siya sa iyo, isang bagong dating na soul stage expert. Kung malalabas ito, sobrang nakakahiya. Sana nga, tumango si Terius. Bagamat nakakabigla ang kanyang mga nagawa noon, matagal na rin ang nakalipas, at nabawasan ng husto ang kanyang pananakot. Ang sinumang eksperto sa entablado ng profound ay tiyak na lubhang ambisyoso at hindi madaling mawala ng mukha. Para sa isang tulad ni Nantian Polaris na malapit nang gumawa ng pangalan, kahit natatakot siya sa kanya, hindi siya aamin ng pagkatalo sa kanyang harapan. Pagkalipas ng ilang araw, dahil sa nagkakaisang pag-aproba ng Island Master Pavilion at sa pagtulak ng mga puwersang nasa likod niya, sa wakas ay nagkaroon si Nantian Polaris ng masayang araw ng pagkuha sa posisyon ng Deputy Island Master. Ang araw na ito ay itinadhana na alalahanin sa kasaysayan dahil ito ang unang pagkakataon na ang isang tao mula sa Cultivator College ay nanalo sa maluwalhating posisyon ng pinakamataas na kapangyarihan sa Nakajima District. Ang pavilion ng Isla Lord, na hindi pa nabuksan sa publiko, ay nagbukas ng mga pinto nito para salubungin ang lahat. Halos lahat ng mga nangungunang figure ng lahat ng mga sekta at puwersa sa gitnang isla ay inanyayahan na dumalo at magsaya sa bagong Vice Island Lord, Nantian Polaris. Hey! Anong laking eksena! Hindi napigilan ni Terence na mapasigaw habang sinusundan niya si Terius sa karamihan, naramdaman ang malakas na presensya ng mga tao sa paligid niya. Ang mga taong pumunta dito ngayon ay pawang mga nangungunang pinuno ng iba't ibang puwersa. Isa siyang early Jiedan Stage Master.
Bagamat nagkaroon siya ng perpektong tagumpay at may potensyal na maging pinakamalakas na Jiedan Stage Master, kumpara sa nakapalibot na Super Masters na nasa Yuanying Stage at maging sa Profound Stage, napakalayo pa rin niya. Sila ay hindi sa parehong antas sa lahat. Obvious naman na malakas ang background nitong Southern Sky Aurora. Kung hindi, ang mga taong ito ay hindi darating ng personal dahil lang sa kanyang titulo bilang Vice Dean ng Cultivator College. At most, they would send a letter of congratulations. Walang pakialam na sabi ni Terius. Noong nakaraan, siya man o ang iba pang 3 Deputy Island Masters, sila ay hindi gaanong pinalaki nang sila ay maupo. Ang malawak na hanay ng Southern Heaven Aurora ay maihahambing pa sa appointment ng Master ng isla. Maaaring ang iba pang mahalagang background ng Southern Sky Aurora ay ang gitnang Chamber of Commerce. Hindi maiwasan ni Terence na magtaka habang nakatingin sa tsunami, na tumatawa at nakikipag-usap kay Nantian. 4,145. Talagang hindi niya inaasahan na ang taong nakikipagkompetensya para sa posisyon ng Vice Island Master na may makalangit na landas ay magiging Southern Sky na si Aurora, isang matandang karibal na nakipag-ugnayan sa kanya sa sekular na mundo. Ang mas hindi inaasahan ay ang Southern Sky na si Aurora ay talagang kasabwat ng tsunami. Ipinaalala nito sa kanya ang kamakailang tumataas na Central na Chamber of Commerce. Bilang isang maagang Profound Stage Master, ang katimugang langit ng mga pandaman ni Aurora ay lubhang matalas. Isang tingin lang sa kanya ni Terence at naramdaman niya agad ito. Matapos suriing mabuti ang hitsura ni Terence, nagbago ang kanyang mukha. Naghiwa-hiwalay ang mga tao, at naglakad si Nantian at si Tsunami sa harap ni Terence. Si Nantian ang pangunahing tauhan ngayon, kaya natural na naakit niya ang atensyon ng lahat. Hindi ko inaasahan na makikita-kita dito, Terence. Hindi ko alam kung sasabihin ko bang malas ka lang o sadyang tanga ka lang na pumunta dito at hayaan mo akong alagaan ka. Malamig na ngumiti si Nantian kay Terence. Hindi na niya gusto si Terence noong sila ay nasa sekular na mundo. Narinig din niya ang tungkol sa salungatan ni Terence sa magkapatid na Andrew mula sa tsunami. Kung nagtago si Terence sa malayo, ayos lang. Ayaw niyang sayangin ang lakas niya para hanapin siya. Ngunit ngayong dumating na ang lalaking ito sa kanyang pintuan, paanong hindi niya ito tuturuan ng leksyon? Bagamat siya ang bagong Vice Master ngayon, at napakaraming mata ang nakamasid, kailangang alagaan ni Nantian ang kanyang imahe, ngunit hindi magiging problema ang pag-aalaga sa isang maliit na Terence. Maari niya itong gamitin bilang tontungan para ipakita ang kanyang lakas. Kumunat ang noo ni Terence. Siya ay isang maagang gininto ang core, at ang kanyang kalaban ay isang maagang profound, sila ay 2 buong antas ang pagitan. Halos hindi niya napigilan ang pressure, lalo pa siyang lumaban. Gayunpaman, sa harap ni Nantian, hindi siya aamin ng pagkatalo kahit alam niyang hindi niya matatalo si Terence. Hindi na niya kailangan pang ipakita ang mukha sa ganitong sitwasyon. Hindi niya kalaban si Nantian. Hindi ka pa nakakakuha ng posisyon bilang Vice Island Master at nagpapalabas ka na. You're very imposing. Si Terius ay humakbang pasulong at pinrotektahan si Terence sa kanyang likuran habang inisya niya si Nantian. Sa ilalim ng mapagmatsyag na mga mata ng lahat, ang Southern Heaven Aurora ay walang kamalay-malay na umatras nang bigla niyang naramdaman ang nangingibabaw na aura ng makalangit na landas. Tapos, medyo galit ang reaksyon niya. Siya ay isang master ng maagang yugto ng Profound Stage. Paano siya matatakot sa isang ganap na umuusbong na Soul Realm Cultivator? Terius, ito ay isang personal na sama ng loob sa pagitan ko at sa kanya. Pinapayuhan kita na huwag makialam, baka humingi ka ng snob. Sabi ni Nantian na may malungkot na mukha. Personal na grudges. Iyon ay labis na nagkataon. Parang personal na sama ng loob sa pagitan mo at sa akin, di ba? Ngumisi si Terius. Are you trying to say na ninakaw ko ang Vice Island Master position mo? Haha, ito ang pinagkasunduan ng lahat ng tao sa pavilion. Terius, legendary figure ka, hindi mo kailangang umarte na parang sama ng loob na babae at gumanap sa part ng isang sama ng loob na asawa, di ba? Ang Southern Heaven Aurora ay tumawa ng may pagmamalaki.
Sa tabi niya, sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang tsunami at ang iba pang mga tao. Likas ng tao na purihin ang mataas at Tier-Okan ang mababa. Kung ikukumpara sa talo na si Terius, natural silang nakatayo sa gilid ng Southern Sky Aurora. Sa partikular, si Patriarch Charlie, na nakatago sa karamihan sa hindi kalayuan, ay nakatingin sa ibabaw ng may masamang ngiti. Sinundan niya si Nantian Polaris at ngayon ay isang maliit na deacon sa Cultivator College. Makatuwirang sabihin na hindi siya makakapunta sa ganitong uri ng okasyon, ngunit dinala siya dito ni Nantian Polaris upang makiisa sa kasiyahan. Gayunpaman, wala siyang kakayahang sumali, kaya maaari lamang siyang makihalubilo sa karamihan upang magsaya. Sakit. Hehe, mukhang mali ang pagkakaintindi mo. Ngumiti si Terius, pero tinatamad siyang magpaliwanag. Tutal, ito lang naman ang pagkakataong maging mayabang ang kabilang partido. Nantian, may sasabihin muna ako, kung sakaling mamatay ka nang hindi mo alam kung bakit. Si Teresa ay aking kapatid, at si Terence ay aking bayaw. Kung maglakas loob kang hawakan siya, hindi ko hahayaang maging multo ka, lalo na ang Vice Island Master. Ang laking tono. Biglang naging sobrang pangit ang mukha ni Nantian Polaris. Kung ito ay iba pang dalubhasa sa entablado ng rurok ng Yuanying, napatay na sana niya sila sa lugar dahil lamang sa mga salitang ito. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay si Terius, isang sikat na tao. Sa harap ng isang maalamat na master na kayang pumatay ng mga tao sa mas mataas na kaharian sa loob ng ilang segundo, kahit mayabang si Nantian, kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Sa pagtingin kay Terence sa likod ni Terius, hindi mapigilan ni Nantian na magmura sa kanyang puso. I'll let you go today. Pagkatapos kong makaisip ng paraan para patayin si Terius, tingnan natin kung sino pa rin ang susuporta sa iyo. Sa atensyon ng lahat, saglit na nagkaharap ang magkabilang panig. Malakas ang amoy ng pulbere, ngunit hindi sila nagsimulang mag-away. Ngumisi si Nantian Polaris at agad na tumalikod at umalis na may kasamang tsunami. Ngayon ang malaking araw para sa bagong Vice Master ng Central Island. Bago iyon, ayaw niyang may mangyari. Para naman kay Terius at Terence, haharapin niya sila sa hinaharap. Sa kasamaang palad, ang kanyang hiling ay nakatadhana na hindi matupad ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, tumahimik ang buong lugar, at opisyal na nagsimula ang seremonya ng inaugurasyon ng Master ng Vice Island. Gayunpaman, nang akmang hahakbang si Nantian Polaris patungo sa upuan na kumakatawan sa Vice Island Master, pinigilan siya ng isang tao bago pa man niya ito mahawakan. Ang taong ito ay natural na Terius. Ako, si Terius, hinahamon ng Vice Island Master ng Nakajima. Nantian, nangangahas ka bang labanan ako? Si Terius ay dahan-daang lumabas sa karamihan sa ilalim ng tingin ng lahat. F***. Muntik nang magluwa si Nantian Polaris ng subo ng dugo. Gusto niyang harapin si Terius, ngunit hindi niya naisip na makipaglaban hanggang kamatayan kay Terius sa oras na ito. Hanggat maaari niyang matagumpay na sakupin ang posisyon, mayroon siyang 100 paraan para patayin si Terius, ngunit hindi kasama doon ang one-on-one na pakikipaglaban kay Terius. Ano man ang mangyari, kahit na si Terius ay malubhang nasugatan sa loob ng maraming taon, isa pa rin siyang makapangyarihang tao na may mabangis na reputasyon. Sa isang iglap, ang mga mata ng lahat ay nagpalipat-lipat sa pagitan ng makalangit na landas at ng katimugang Heaven Aurora. Lahat sila ay masiglang nag-uusap. Dumating lamang sila upang suportahan ang Southern Heaven Aurora, ngunit hindi nila inaasahan na makakita ng ganoong kagandang palabas. Sige, dahil desidido ka sa paghahanap ng kamatayan, tutuperin ko ang hiling mo. Hindi kayang mawala ng mukha si Nantian sa harap ng napakaraming tao. Nakangangalang ang ngipin niya at lumaban. Ang malakas na aura ng isang early-stage profound expert ay bumuhos ng walang pag-aalinlangan. At least may lakas ka ng loob. Kung mamamatay ka man o hindi, malalaman lang natin pagkatapos nating mag-away. Ngumiti si Terius at naglabas din ng malakas na aura na nakikipagkompetensya kay Nantian.
Nang makita ito ng mga nakapaligid na tao, agad silang umatras ng mataktika at nagpahayag ng pananabik. Parehong sina Nantian Polaris at Terius ay mga supreme expert na nakatayo sa tuktok ng gitnang isla. Hindi lang nila gustong makita kung gaano kalakas si Nantian Polaris, ngunit gusto din nilang malaman kung gaano kalakas ang nakuhang lakas ni Terius, na napabalitang nakabawi na. 4,146. Ang pavilion ng master ng isla ay matatagpuan sa tuktok ng gitnang kaldero na bundok na nasa itaas ng mga ulap. Ngayon na ang Aurora Polaris ng katimugang kalangitan at ang Terius the West ay magkaharap, ang kanilang mga aura ay magkakaugnay, at maging ang langit sa itaas ng ulo ng lahat ay nagbabago. Nakakadepress na sina parang may paparating na bagyo. Terius, nagtataka talaga ako kung matagal ka na bang nasugatan na kahit ang utak mo ay hindi na gumagana. Ang pagpatay sa isang taong mas mataas sa loob ng ilang segundo ay isang pagmamayabang lamang. Do you really think that you can deal with me with the strength of a mere peak nascent soul realm cultivator? Hindi mo talaga alam kung paano baybayin ang salitang kamatayan. Nantian na sabi ni Aurora sabay ngiti ng malamig. Bakit ba ang dami mong sinasabi? Mag-umpisa na lang tayong mag-away. Kung hindi ka marunong mag-spell ng salitang kamatayan, pwede na kitang turuan. Iniunat ni Terius ang kanyang leeg at ang mga kasukasuan ng kanyang mga kamay at paa habang siya ay naglalakad patungo sa Southern Heaven Aurora. F***sake ka. Natigilan ang ekspresyon ng mukha ni Nantian, at lalong pumangit ang mukha. Sa isang mabangis na tingin sa kanyang mukha, tumalon siya at sumugod patungo sa Terius. Ang kanyang katawan ay napapaligiran ng isang malakas na tunay na enerhiya na tila nagkaroon ng material, at siya ay patuloy na nagbabago ng kanyang mga galaw. Isang saglit ay palad, isang saglit ay isang kuko, isang saglit ay isang kamao, at mayroon pang ang lahat ng uri ng sandata. Ano man ang maisip o hindi ng mga ordinaryong tao, ito ay matatagpuan sa solidified true chi. Ang gayong hindi mahuhulaan na postura, sa pagtingin pa lamang dito, napakahirap ng harapin. Sinasabi na ang Southern Heavenly Aurora ay isang dalubhasa na nagsasagawa ng faceless magic. Nakikita ito ngayon, talagang nabubuhay ito sa reputasyon nito. Isang dalubhasa sa karamihan ang nagpuri. Tama, kayang kopyahin ng faceless magic ang kahit anong martial arts technique. Bago siya matamaan, imposibleng husgahan man lang kung anong martial arts technique ang ginagamit niya, kaya imposibleng magbantay laban sa kanya. Talagang makapangyarihan siya. Kung titignan ang poster ni Nantian Polaris, siguradong nakabisado na niya ang hindi bababa sa 20 hanggang 30 martial arts techniques. Naging chancellor siya sa loob ng maraming taon sa Cultivator College, tila napakahirap ng ginawa niya. Sa tingin ko ay may problema si Terius sa pagkakataong ito. Si Nantian ay halatang hindi isang ordinaryong master ng profound stage. Kung siya ay nasa kanyang prime, baka magkaroon tayo ng pagkakataon na makipagbuno sa kanya. Pero ngayong nasugatan na siya sa loob ng maraming taon, hindi pa siguro nakaka-recover ang kanyang sigla, hehe. Habang nag-uusap ang lahat, nagsimula ng makipag-away si Nantian kay Terius. Sa isang palitan lang, si Terius ay walang awang nilamon ng 12-dosenang makapangyarihang martial techniques. Ang pag-atake ng Southern Heaven Aurora ay hindi isang galaw sa isang pagkakataon, ngunit sabay-sabay. Siya ay isang dalubhasa sa maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm, kaya ang kanyang tunay na chi storage ay higit na sagana kaysa sa Terius, isang peak na nascent soul realm expert. Natural, kaya niyang tiisin ang ganoong pagkonsumo. Hindi siya naging libation sa napakaraming taon sa Cultivation College para sa wala. Ang Southern Heaven Aurora ay mas nakakaalam kaysa sa mga ordinaryong tao na kahit isang layon ay gagamitin ang buong lakas nito kapag nangangaso ng kuneho. Isa lang ang dahilan kung bakit napakaraming powerhouses ang natalo minamaliit nila ang kanilang kaaway. Bagamat hindi pa nakipag-away si Nantian Polaris kay Terius noon, alam niya nang walang pag-aalinlangan na si Terius ay dapat magkaroon ng isang uri ng napakalakas na pamamaraan ng martial na lumalaban sa langit upang mapaglabanan ang mga nasa mas mataas na kaharian. Kung bibigyan siya ng pagkakataon, baka magtagumpay talaga siya sa kanyang counterattack.
Sa makatuwid, ang pinakaligtas na paraan ay upang sugpuin siya ng buong lakas mula sa simula at hindi siya bigyan ng anumang pagkakataon. Sa isang iglap, ang buong katawan ni Terius ay lumubog. Ang lahat ng naruroon ay hindi maiwasang tumingin sa isa't isa, at ang kanilang mga tingin sa katimugang Heaven Aurora ay naging mas natatakot. Ang taong ito ay talagang isang walang awa na tao na maaaring makipagkumpetensya para sa posisyon ng Vice Island Master. Kung sila ang nasa posisyon ng Terius na landas, sila ay nabugbog sa pira-piraso ng 12-dosenang martial arts techniques. Ang susunod na pagganap ni Nantian Polaris ay ganap na hindi nagpapatawad. Gumamit siya ng 12-dosenang makapangyarihang martial arts techniques para matrap si Terius para masunog ang kalahating stick ng insenso. Lahat ng naruroon ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya. Sa ilalim ng takip ng solidong Zinchi, bagamat hindi nila makita ang tiyak na kalunos-lunos na kalagayan ng Terius, masasabi nila mula sa patuloy na pagbagsak at mga bitek ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa na kahit na si Terius ay hindi patay, tiyak na hindi siya malayo rito. Sa ganoong kabangges na pag-atake, ang ordinaryong rurok ng Yuanying stage expert ay halos mamatay kapag hinawakan nila ito. Kahit na ang mga unang eksperto sa yugto ng profound sa parehong antas ay hindi makayanan ang gayong desperadong pamamaraan ng militar. Patay ka na ba? Kung hindi ka papatay, maawa ka at baka maawa ako at maligtas ang buhay mo. Legendary figure ka at ang dating Vice Island Master. Kung papatayin kita, natatakot akong sabihin ng iba na makitid ang isip ko at hindi mapagpatawad, para mapag-isipan kung bigyan ka ng paraan, hahaha. Humagalpak ng tawa si Nantian. Naglabas din ang lahat ng ekspresyon na hindi nila kayang tingnan. Bagamat si Terius ay dating napakalakas, ito ay isang bagay na sa nakaraan. Sa harap ni Nantian, wala siyang lakas. Iwanan mo ako ng isang paraan. Pagkatapos ay kailangan kong pasalamatan ka para doon. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Terius, at nagulat ang lahat. Hindi makapaniwalang tumingin sila sa square area sa gitna na binubomba ng 12-dosenang martial arts techniques. Buhay ka pa talaga. Lalong nabigla si Nantian Polaris at walang malay na napaatras ng ilang hakbang. Hehe, medyo kakaiba ang tanong mo. Sa tingin mo ba mapapatay mo ako sa mga nakakakiliti na galaw na ito? Minamaliit mo ako. Hindi pa rin siya nakita ni Terius, tanging ang boses lang niya. Bongga. Sa tingin mo kaya mo akong takutin ng ganito? Masyado kang walang muwang. Ang Southern Heaven Aurora ay agad na gumanti at umatake ng buong lakas, na nangakong papatayin si Terius sa isang iglap. Gayunpaman, sa susunod na sandali, gumamit lamang si Terius ng isang walang laman na suntok, at ang lahat ng makapangyarihang pamamaraan ng martial arts na ito ay nawala sa isang iglap, na para bang hindi ito umiral. Kung tungkol sa katawan ni Terius, wala man lang kahit katiting na alikabok dito, pati na ang anumang pinsala. Paano posible iyon? Paanong posible iyon? Sa sobrang takot ni Nantian Polaris ay napaatras siya. Hindi niya akalain na ang walang pagbabagong salamangka, na ipinagmamalaki niya, ay walang kabagsikan sa Terius. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, walang maniniwala. Sinabi ko na sa iyo na nakapatay ako ng higit sa isa o dalawang profound stage expert. Ikaw naman, isang maagang profound stage expert, dapat mong iligtas ito. Bago matapos ni Terius ang kanyang pangungusap, binato niya ang isang walang laman na suntok sa Southern Heaven Aurora. Boom! Walang pagtagas ng tunay na chi, o anumang kakaibang kapangyarihan. Gayunpaman, biglang natama ng 10,000 toneladang martilyo si Nantian Polaris. Direkta siyang pinalipad palabas ng gitnang bundok ng kaldero. Sa isang panaghoy, agad na nahulog si Nantian mula sa dagat ng mga ulap sa labas ng bundok na parang saranggola na may putol na tali, at nawala sa isang iglap. Nabalot ng nakamamatay na katahimikan ang buong lugar. Ang lahat ay hindi maiwasang tumingin sa isa't isa ng may pagkadismaya, at ang kanilang mga tingin kay Terius ay puno rin ng pagkabigla at takot. Ang pagliko ng mga pangyayaring ito ay biglang dumating at napakabilis. 4,147. Ang gitnang Cauldron Mountain ay ang pinakamataas na punto sa gitnang isla.
Ang distansya sa pagitan ng tuktok at lupa ay hindi bababa sa 3,000 metro. Kahit na ang isang dalubhasa sa yugto ng profound ay hindi makakayanan kung nahulog siya mula sa langit ng ganoon lang. Higit pa rito, ang suntok na iyon ngayon ay malinaw na nakasugat kay Nantian. Ang Terius na ito ay talagang isang walang awa na karakter na nagrampa sa Middle Island noong nakaraan. Isang marangal na eksperto sa maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm ang pinatay niya sa isang suntok. Ang kanyang reputasyon na maaaring lumaktaw sa mga antas at pumatay sa ilang segundo ay talagang karapat-dapat. Habang ang lahat ay nabigla, ang tsunami, na orihinal na malapit kay Nantian, ay natakot sa isang sulyap mula kay Terius. Hindi na siya nang ahas na manatili pa rito at mabilis na inakay ang kanyang mga tao pababa ng bundok. Bagamat nasuntok si Nantian Polaris sa gitnang bundok ng kaldero, at hindi maiiwasan na siya ay masugitan ng husto, hindi ibig sabihin na siya ay tunay na patay. Hanggat maaari siyang matagpuan sa oras, maaaring magkaroon pa siya ng pagkakataong mabuhay. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang maagang yugto ng misteryosong eksperto sa Ascension, at ang kanyang sigla ay mas malakas kaysa kay Terius. Sa gitna ng mga tao na sumunod sa tsunami at umalis sa takot, natuklasan ni Terence ang figure ng isang matandang kaaway na ikinagulat niya. Ito ay talagang ninuno Charlie. Bagamat nagulat si Terence sa biglaang pagtuklas na ito, hindi siya ganap na hindi handa. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Milky noon na ang ninuno na si Charlie ay ipinadala sa gitnang isla kasama nila. Noong sila ay nasa secular na mundo, si Charlie ay nanginginig kay Nantian. Hindi naman kakaiba na siya ngayon ay nasa gitnang isla kasama si Nantian. Higit pa rito, tinitingnan ang kasalukuyang kasuotan ni Charlie, siya ay nakauniforme ng iba pang nakapaligid sa kanya. Kung walang aksidente, dapat ay galing siya sa Cultivator College. Pagtingin sa likod ni Charlie, hindi mapigilan ni Terence na mapangiti. Kung hindi dahil sa pagiging sensitibo nito sa pagtitipon ng malalaking kuha, tiyak na pananatilihin niya si Charlie. Gayunpaman, dahil alam na niya na si Charlie ay mula sa isang practitioner school, hindi magiging problema ang pakikitungo sa kanya sa susunod. Pagkatapos ng lahat, sa kasalukuyang lakas ni Terence bilang isang maagang gininto ang core, si Charlie ay hindi dapat maging kanyang kalaban. Matagal na tumahimik ang buong lugar. Sa ilalim ng tingin ng lahat, walang magawa ang Island Master ng Nakajima, nagtagumpay si Terius sa kanyang hamon. Ipinapahayag ko na mula ngayon, nabawi na ni Terius ang posisyon ng Deputy Island Master ng Middle Island. Biglang naghiyawan ulit ang mga tao. Bagamat ito ang kahulugan ng tanong, pumunta sila rito ngayon na may layuning i-cheer si Aurora Nantian. Hindi nila inaasahan na ang bida ay mapapalitan ng Terius sa isang kisap mata. Paano nila ito matatanggap? Gayunpaman, upang maging pinuno ng isang puwersa, natural na hindi mahalaga ang katalinuhan at mukha ng mga taong ito. Agad nilang pinigilan ang kanilang pagkabalisa at pinalibutan si Terius upang batiin siya. Pagkatapos ng labanan ngayon, walang duda sa lakas ng sekta ng Terius. Sa kaharian ng malaking bilog ng namumuong kaluluwa, nakatayo na siya sa tuktok ng ilang tao. Bilang karagdagan, sa kapangyarihan at halo ng Deputy Island Master ng Nakajima, walang puwersa ang mga ngahas na madaling gumawa ng isang kaaway sa kanya. Hindi man sila makipagkaibigan sa kanya, at least hindi nila hinayaan ang langit na magdala ng sama ng loob dahil sa nangyari ngayon. Kung hindi, sila ay nasa malalim na problema. Gayunpaman, hindi mapakali si Terius daw sa mga maling papuri na ito. Lumapit siya kay Terence at magkahawak kamay ang dalawa. Kuya Terius, dapat tayong magdiwang sa ating pagbabalik ngayon. Ang pagpatay sa Southern Sky Aurora sa isang galaw at ang pagbawi sa posisyon ng Vice Island Master ay isang magandang bagay. Nakangiting bati ni Terence. Iyon ay walang sabi, bumalik tayo at uminom ng buong puso. Ngunit, ako kung nasaan ako ngayon, salamat sa iyo, Terence Lilbro, kailangan kitang bigyan ng ilang mga toast. Tumawa si Terius. Kuya Terius, masyado kang seryoso. Support mo lang ako. To be able to do this, lakas mo ang pundasyon. To be honest, medyo nag-alala ako kanina. Sabi ni Terence, medyo natatakot pa rin.
Nasa maagang yugto pa lamang siya ng Ores Core Stage, at hindi sapat ang kanyang paningin para makita ang ganoong mataas na antas ng paghaharap. Ngayon lang, si Terius ay binubugbog ni Nantian Polaris, at tila wala na siyang lakas na lumaban. Pinagpapawisan talaga ang mga palad niya. Hehe, kuya, hindi mo kailangang mabigla. Hindi lang palabas ang creation battle technique natin. Napaka-normal na durugin natin yung mga ka-level or even yung nasa higher level. Nasa early stage pa lang ng Profound Realm si Nantian. Wala kang dapat alalahanin sa kanya. Kapag umabot ka na sa level na ito, malalaman mo na ang ibig kong sabihin. Nakangiting paliwanag ni Terius. Kuya Terius, I'm really looking forward to now. Pero nasa early Ores Core stage pa lang ako. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ko maabot ang peak ng namumuong soul stage. Si Terence ay nasa sabik at emosyonal. Kung mas mataas ang kaharian, mas mahaba ang proseso ng paglilinang, at mas mahirap itong masira. Normal para sa mga ordinaryong tao na maipit sa yugto ng Jiedan sa loob ng mga dekada o kahit na mga siglo, hindi banggitin ang yugto ng Yuanying. Maaaring kailangan pang maghintay ng ibang tao na alam ng Diyos kung kailan, pero I bet hindi ka magtatagal, Terence Lil Bro. Sabi ni Terius na may kumpiyansang tingin. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, sa kanyang mga mata, ang antas ng abnormalidad ni Terence ay mas mataas pa kaysa kay Zhang Liju. Kung kahit ang isang freak na tulad niya ay na-stuck sa isang golden core at namumuong soul stage, mas gugustuhin niyang putulin ang kanyang ulo at sipin ito na parang bola. Sana nga. Salamat sa mabubuting salita mo Kuya Terius. Tumawa si Terence. Habang pinagmamasdan nila si Terence at Terius na umalis, lahat ng malalaking kuha, kasama na ang Central Island Master, ay may mga komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tanging si Weston, na nakagawa ng pabor kay Terius, ang nakaka-relax. Sa karamihan ng tao, ang mga mukha ni Donnie at Terry ay sobrang hindi magandang tingnan. Pumunta sila dito ngayon na may intensyon na makitang mawala si Terius sa posisyon ng Vice Island Master at mapahiya ang sarili. Hindi nila inaasahan ang hindi inaasahang pangyayari. Higit sa lahat, napatay niya si Nantian Polaris sa isang galaw. Ang pag-iisip pa lamang ng nakakatakot at nakakapangangilabot na lakas ay bumigat na ang kanyang puso. Kahit bilang Vice Hall Master ng Alchemy Hall, hindi maiwasan ni Donnie na manginig sa harap ng gayong halimaw. Sa tingin ko ay dapat na nating kalimutan si Teresa. Terry, hindi ka dapat humahanap ng gulo. Si Terius ay isang bastardo. Kung galit ka talaga sa kanya, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya? Sa oras na iyon, kahit ako ay hindi ka mapoprotektahan. Napabuntong hininga si Donnie at mahinang sinabi. Nagsasabi siya ng totoo. Dati, hindi niya nakita si Terius sa pagkilos at hindi niya alam kung gaano kalaki ang kanyang lakas na naibalik. Kaya, mayroon pa rin siyang kislap ng pag-asa. Gayunpaman, kung nagkikimkim pa siya ng ganoong ilusyon ngayon, magiging tanga talaga siya. Lolo, ako. Naiintindihan ko. Hindi sinasadya ni Terry ang kanyang mga ngipin, ngunit gaano man siya katanga, hindi siya ganoon katanga. Ang mga salita ni Donnie ay hindi nakakaalarma. Pagkatapos ng labanan ngayon, si Terius ay muling naging maalamat na master na ng ibabaw sa Middle Island. Ang kanyang reputasyon ay muling nasa tuktok nito. Kung talagang maglakas loob siyang pukawin si Teresa at pinatay ni Terius, walang magsasalita para sa kanya. Kailangan pang ang humingi ng tawad si Donnie sa ngalan niya. 4,148. Hindi mo payag na tanggapin ito, hindi ba? Sumulyap si Donnie sa kanya at sinabing may mapait na ngiti, I'm also very unwilling, but there's no other way. Ang sitwasyon ay mas malakas kaysa sa atin, at dapat nating iyuko ang ating mga ulo kapag oras na. Pero hindi mo kailangang panghinaan ng loob. Sabi nga sa matandang kasabihan, kapag naabot mo na ang rurok, babagsak ka. Napakayabang at dominante ni Terius, may lalabas na haharap sa kanya. Sigurado akong hindi siya magtatagal sa pagyayabang. Sa oras na iyon, magagawa mo ang gusto mo. Tutal, si Teresa ay wala sa aming anak na si Zing Inlo. Oo, Lolo,
Ikaw ang nakakakita nito. Huwag kang mag-alala, kaya kong tiisin. Malakas na tumango si Terry. Makalipas ang ilang araw, sa Cultivator College. Matapos pakilusan ang lahat ng mga tao sa kolehiyo at isang grupo ng mga eksperto mula sa gitnang kamara ng komersyo, pinangunahan ng tsunami ang mga tao sa malawak na kagubatan ng gitnang kaldero na bundok at naghanap ng 3 araw at 3 gabi. Sa wakas, natagpuan nila si Nantian, na nahulog sa putikan. Sa sandaling ito, si Nantian Polaris, isang mataas at makapangyarihang maagang yugto ng profound expert, ay naging isang basang manok na nasa bingit ng kamatayan. Kung nadiskubre siya makalipas ang ilang araw, malamang naging malamig na bangkay na siya. Si Nantian Polaris ay tinamaan ng nakamamatay na suntok ni Terius at itinapon mula sa tuktok ng gitnang Tripod Mountain, na mahigit 3,000 metro ang taas. Isang himala na ang nakakapit pa rin siya hanggang ngayon. Ang matatag na sigla ng isang maagang yugto ng profound expert ay talagang pambihira. Gayunpaman, nang si Nantian ay dinala pabalik sa kolehiyo ng magsasaka, siya ay parang patay na aso, isang hakbang na lamang ang layo mula sa kamatayan. Nang marinig ang balita, si Patriarch Charlie, na naghahanap ng iba, ay sumugod sa tirahan ng cultivation ng Nantians. Pagpasok niya sa pinto, nagsimula siyang humagulgol sa kalungkutan. Iyak siya ng iyak kaya napunit ang puso niya at napunit ang baga niya. Umiiyak, aking asno. Sa kwarto, sinulyapan siya ng tsunami, kumunat ang noo, at pinagalitan, hindi ka patay, bakit ka umiiyak? Ang ganitong uri ng pinsala ay wala sa aming gitnang Chamber of Commerce. Mayroon kaming maraming espiritu jade, at gaano man kalubha ang pinsala, maaari itong gumaling. Maaari pa nga nating buhayin ang mga patay, kaya huwag kang lalapit sa akin at umiyak. Sa pagitan ng kanyang mga salita, inilabas niya ang hangin ng isang lokal na malupit. Ang mga mayayaman ay sadyang kusa. Ayos lang ang Principal Nantian. Nagulat si Patriarch Charlie at agad na nakahinga ng maluwag. Saka lang siya tumigil sa pag-iyak ng sama ng loob. Siyempre ayos lang. Kung hindi man, sa tingin mo ba basiling silbi ang gitnang silid ng commerce natin? Si Tsunami ay ngumiti ng mapanukso sa pinalaki si Patriarch na si Charlie. Tanong niya, kung naaalala ko ng tama, ikaw ang tagasunod ng matandang kaibigan na si Nantian mula sa secular na mundo, tama? Pinakilala ka. Oo. Hindi ko inaasahan na tandaan pa rin ako ng manager SI. Talagang pinarangalan ako. Tumango si Patriarch Charlie. Siya ay naging isang big shot sa karaniwang mundo, ngunit ngayon na siya ay nasa Skyclass Island, kailangan niyang magbago ng isip at mamuhay na ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti. Kung hindi siya mabubuhay ng matagal, lalo pa ang kanyang mga ambisyon. Dahil labis kang pinahahalagahan ng matandang kaibigan na si Nantian, hindi kita ituturing na isang tagalabas. Maaari kang manatili dito sa mga susunod na araw at pagsilbihan ang matandang kaibigan na si Nantian, mahinang sabi ni si Tsunami. Salamat, Manager C. Iyon ang iniisip ko. Oo. Nagmamadaling sumang-ayon si Patriarch Charlie. Kung siya, ang malaking shot ng 5 elementong sekta, ay kailangang maglingkod sa isang tao sa secular na mundo, sasampalin niya ang tao hanggang sa mamatay. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi siya nag-aalala. Sa halip, tuwang-tuwa siya. Natalo man siya sa Terius, si Nantian Polaris pa rin ang Vice Principal ng Cultivator Academy. Super expert pa rin siya sa early stage ng Mysterious Ascension Realm. Ang makapaglingkod sa gayong dakilang figure ay hindi isang kahihiyan, kundi isang pagpapala. Ito ay isang pambihirang pagkakataon na hindi man lang niya mahihiling. Naniniwala ang ninuno na si Charlie na hanggat buong puso niyang pinaglilingkuran si Nantian, tiyak na mas pahalagahan siya ni Nantian pagkatapos niyang gumaling sa kanyang mga pinsala, at tiyak na makikinabang siya ng walang katapusan. Totoo pala ang sinabi ni Tsunami. Sa tulong ng sagradong gamot sa pagpapagaling ng Central Chamber of Commerce, si Nantian, na nasa bingit ng kamatayan, ay mabilis na bumalik at nagising. Kahit na siya ay masyadong malubhang na sugatan upang makabawi sa isang maikling panahon, hindi bababa sa Nantian Polaris na ngayon ay may malay at nakakapagsalita. Manager C,
Thank you so much. Kung hindi dahil sa iyo, natatakot ako na sana ay. Nantian said gratefully. Hehe, we're family. Old friend Nantian, we're on the same side. It's my duty to save you. It's my duty. You don't have to be so polite with me. Agad namang umiling si Tsunami at winagaway ang kamay. Buntong hininga, ito ay dapat na isang magandang bagay. Hindi ko inaasahan na ang landas ng Terius ay darating nang wala sa oras at masisira ang aming plano. Ito ay hindi matatagalan. Sabi ni Nantian sa nagngangalit ng ngipin. Ilang sandali bago ang hamon ni Terius, siya ang naging maluwalhating Deputy Island Master ng Nakajima. Siya ay naging proud sa kanyang sarili. Hindi niya inaasahan na mahuhulog siya sa alikabok sa isang kisap mata. Ngayon, marahil siya ay naging katatawanan ng buong Nakajima. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang Terius. Maging ikaw, ang dati kong kaibigang Nantian, ay hindi makakapantay sa kanya. Hindi ba't sinabi mo na kagagaling lang niya sa kanyang mga sugat? Paano siya nakabawi ng ganoon kabilis? Ang Tsunami ay naguguluhan. Akala ko rin hindi ka panipaniwala, kaya hindi talaga ako prepared sa pag-iisip. Kaya lang nahuli ako sa kanya. Nakahanap si Nantian Polaris ng dahilan para sa kanyang sarili, at pagkatapos ay sinabi niya, kung ikukumpara doon, mas na-curious ako kung paano naka-recover ang lalaking ito ng biglaan. Ang kanyang mga meridian ay nasugatan sa loob ng napakaraming taon, at ang mga alingaw-ngaw ay nagsasabi na kahit si Zhang Lijo ay hindi siya mapagaling. Hindi ko inaasahan na gagaling siya bigla, kakaiba. Yes. I've been wondering about this too. Maging ang Intelligence Department ng Central Chamber of Commerce natin ay hindi malaman kung ano ang nangyari. Nalaman lang nila na pinagaling ito ng dayuhang pharmacist. Tumango din si Tsunami bilang pagsang-ayon. Nang kumalat ang balita ng paggaling ni Terius, nagdulot na ito ng matinding sensasyon sa gitnang isla. Ang gayong mahalagang figure tulad ni Terius daw ay natural na makaakit ng atensyon ng gitnang kamara ng komersyo. Gayunpaman, ang PhilHall ng gitnang isla ay iba sa mga ordinaryong sekta. Maging sila ay hindi madaling makalusot dito, kaya hindi nila mahahawakan ang malinaw na impormasyon. Isang dayuhang parmasyutiko. Nagulat si Patriarch Charlie nang marinig iyon. Bigla siyang sumingit ng may pag-iisip, kung ganoon nga, sa tingin ko ay malamang na si Terence. Hindi ba't sumama siya sa Terius noon? At pabalik sa sekular na mundo, dalubhasa niya ang pag-aayos ng mga meridian ng mga tao. Medyo maganda daw ang medical skills niya. Talaga. Parehong nagulat si Nantian at si Tsunami. Ang taong makakapagpagaling kay Terius ay dapat na isang mahiwagang eksperto, kaya ibinukod nila si Terence bilang sospek. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Ancestor Charlie, tila posible ito. 4,149. Ibig sabihin, kamakailan lang nagkita sina Terence at Terius, tamang-tama ang timing. Tumango si Tsunami. Terence iyon para sigurado. Bakit ang mapahamak na bata na ito? Hindi naman ganoon kalakas ang lakas niya pero sinisira niya ang mga plano namin. Paimpol niyang tinatapakan ang mga ilong namin at sinasamantala ang mga mukha namin. Galit na sabi ni Southern Sky Aurora. Kung hindi dahil kay Terence, walang Terius. Kung wala si Terius, siya na ang respetadong Vice Master ng Nakajima ngayon. Hindi siya nakahiga sa kama na may mabibigat na pinsalang tulad nito, na nagiging katatawanan ng mundo sa labas. Nantian, hindi na natin matitiis itong nakahiga, at hindi na natin hahayaan ang batang si Terence na iyon. Kailangan nating humanap ng pagkakataon na may baba siya. Iminungkahi ni Patriarch Charlie na may madilim na ekspresyon. Tama, masyadong mayabang ang batang ito. Tumango si Tsunami bilang pagsang-ayon. Noong nakaraan, siya ay binugbog na parang aso sa Hong Chamber of Commerce sa North Island. Sa katunayan, ito ay may kinalaman kay Terence, at palagi siyang may sama ng loob sa kanya. Sa tingin mo ay ayaw kong patayin ang batang iyon. Gayunpaman, hindi tayo makakagalaw dito. Halatang pinoprotektahan siya ng Terius.
Kung atakihin natin siya, katumbas ito ng pagkakasala sa baliw na iyon. Nakasimangot na sabi ni Nantian. Sa panahon ng labanan sa gitnang Cauldron Mountain, si Terius ay nag-iwan na ng psikolohikal na anino sa kanya. Malinaw na isa lamang siyang dalubhasa sa entablado ng Yuanying, ngunit pinaramdam niya sa kanya, isang dalubhasa sa maagang yugto ng mahiwagang ascension, ang isang hindi malulutas na agwat sa lakas. Ang puwang na ito ay hindi nakikita ng iba, ngunit siya mismo ay nakaramdam na ng kawalan ng pag-asa. Walang alinlangan na si Nantian ay isang mapagmataas na tao, ngunit gayunpaman, tuluyan na siyang nawala ng lakas ng loob na makipaglaban muli kay Terius. Hinding-hindi niya magagawang talunin si Terius sa buhay na ito. Nang marinig ito, tumahimik ang tsunami at ninuno na si Charlie. Maging si Nantian ay natatakot sa kalooban ng langit, at ang dalawa sa kanila ay higit na mahina, kaya't hindi sila nang ahas na guluhin siya. Bakit hindi natin hintayin na bumalik si Terence sa North Island? Gaano man kalakas si Terius, hindi niya siguro siya masusundan sa hilagang isla, di ba? Biglang nagmungkahi si Patriarch Charlie. Mas imposible iyon. May backer ang batang iyon sa North Island. Nasa ilalim siya ng proteksyon ng Pavilion Master ng tumataas na Sky Pavilion, Truett. Si Tsunami ay umiling. Truett. Siya lang ang Pavilion Master ng tumataas na Sky Pavilion, ano ang dapat ikatakot? Naiinis na sabi ni Nantian Polaris. Sa lakas ni Terius, walang duda na siya ang nasa tuktok ng Nakajima. Naiintindihan na hindi siya katugma sa kanya. Gayunpaman, Nakajima pa rin si Nakajima. Ang lakas ng mga nangungunang eksperto ay hindi maihahambing sa Nakajima. Matandang kaibigan Nantian, nagkakamali ka. Si Tsunami ay umiling. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Nantian. Huwag isipin na si Truett ay Pavilion Master lang ng tumataas na Sky Pavilion ng North Island. Ayon sa impormasyong mayroon tayo, siya ay naging ganap na misteryosong Ascension Realm expert mahigit 20 taon na ang nakalipas. Kung talagang pipilitin natin siyang kumilos, magiging madali at kaaya-aya para sa kanya na patayin tayo. Napangiti si Tsunami ng mapait. Ano? Halos kasing lakas ng master ng isla ang isang Pavilion Master ng tumataas na Sky Pavilion ng North Island. Nagulat si Nantian, at si Patriarch Charlie ay parehong nabigla. Nantian, dati kong kaibigan, huwag mong maliitin ang lakas ng malalaking putok sa labas ng gitnang isla. Marami sa kanila ang ayaw pumunta sa gitnang isla. Kung hindi magiging ganito ang power structure ng gitnang isla. Ipinaalala sa kanya ng Tsunami, bihirang kumilos ng personal ang Truett Salter. Napakakaunting tao ang nakakaalam tungkol sa kanyang lakas, at banggitin pa ito. Kung hindi ko pa pinamunuan kamakailan ang Intelligence Department ng Central Chamber of Commerce sa North Island, hindi ko malalaman ang tungkol sa mga bagay na ito. Hindi na alam ni Nantian Polaris at ni Nunong Charlie kung ano ang sasabihin. Ang lakas ng isang Peak Profound Realm Cultivator ay mas malakas pa kaysa sa isang halimaw na tulad ni Terius. Ang hawakan si Terence sa kanyang teritoryo ay parang paghawak sa puwitan ng tigre. Then, hindi natin mahawakan ang gitnang isla, at hindi rin natin mahawakan ang North Island, kaya talagang hindi natin mahawakan ang batang Terence na iyon. Sabi ni Patriarch Charlie na walang gana. Actually, hindi naman sa walang ibang paraan. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Tsunami at sinabi niya, "We can totally make a move on his way back to the North Island." Isa siyang alagad ng 3 pavilion ng North Island. Kahit nasa Middle Island siya ngayon, hindi ako naniniwala na hindi na siya babalik ng tuluyan. Tama, kung mananatili si Terence sa gitnang isla at hindi babalik, ipagkakanulo niya ang 3 pavilion sa North Island. Wala na siyang lugar sa Sky Class Island, at kahit si Truett ay hindi siya mapoprotektahan. Kaya naman kailangan niyang bumalik maya-maya, at ang paglalakbay ay magiging pinakamahusay na pagkakataon ng Manager SI. Sumangayon sina Nantian Polaris at Patriarch Charlie. Kung ganoon nga, simulan na natin ang paghahanda para dito sa lalong madaling panahon. Isa lang ang pagkakataon natin, kaya dapat tayong maging handa at siguraduhing walang mangyayaring masama.
Tumango si Tsunami at sinabing, nga pala, matandang kaibigang Nantian, ngayong nagising ka na, oras na para makilala mo ang may-ari ng ating Central Chamber of Commerce. Ano sa tingin mo? Sure. Napakalaki ng puhunan sa akin ng Central Chamber of Commerce mo this time, but it has messed up in the end. To be honest with you, Manager C, I'm actually very nervous. Matagal ko nang gustong pumunta sa lugar mo para humingi ng tawad. Sabi ng Southern Heaven Aurora sa takot. Ang gitnang Chamber of Commerce ay misteryoso at hindi mahuhulaan. Kapag mas marami ang nakipag-ugnayan dito, mas magugulat ang isa sa kapangyarihan nito. Ngayong nagkagulo na ang mga bagay-bagay at nasaktan pa nga siya ng malubha, kapag nahusgahan na siya na nawalan na siya ng halaga, labis na mag-aalala si Nantian Polares na baka may gawin siyang masama sa kabilang partido. Ito ay likas ng tao. Hi, old friend Nantian, masyado kang nag-iisip. Kahit gaano pa kahanda ang isa, palaging may mga aksidente. Nilinaw na ng amo natin ang kanyang paninindigan. Hindi mo kasalanan, kung hindi kita binigyan ng napakaraming healing pills. Ngumiti si Tsunami at inaliw siya. Mabuti yan, mabuti yon. Nakahinga ng maluwag si Nantian. Kinabukasan, dinala ng Tsunami si Nantian Polares sa punong tanggapan ng Chamber of Commerce sa isla. Bilang tagasunod ni Nantian Polares, dinala din ang ninuno na si Charlie. Pagdating niya sa Central Chamber of Commerce, si Nantian ay mabilis na sinalubong ng tinatawag na amo ng Tsunami. Ang misteryosong lalaking nakasuot ng itim na lalaki ang tumanggap sa kanya sa North Island. Napakalakas ng taong ito. Kinilig si Nantian Polares. Bagamat hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng kabilang partido, 100% siyang sigurado na ang lakas ng kabilang partido ay higit pa sa kanya. Siya ay hindi bababa sa isang master ng kalagitnaan ng yugto ng mahiwagang Ascension Realm. Pakiramdam niya ay halos pareho ang lakas ng taong ito sa Island Master ng Nakajima. Sa sandaling ito ay pumasok sa kanyang isipan, agad na napatalon si Nantian sa gulat. Sa buong Middle Island, walang gaanong master sa Profound Stage, at mas kaunti pa ang nasa itaas ng Middle Stage ng Profound Stage. Si Nantian Polares ay nasa kolehiyo ng Cultivator sa loob ng napakaraming taon, kaya alam niya ang lahat ng mga kilalang tao. Gayunpaman, wala siyang impresyon sa taong ito sa kanyang harapan. 4,150. Hindi napigilan ni Nantian ang lihim na pagkabigla. Mataas na ang tingin niya sa Central Chamber of Commerce, ngunit hindi niya inaasahan na minamaliit pa rin niya ito. Ang isang bagong tatag na Chamber of Commerce ay talagang mayroong isang nakakatakot na sobrang eksperto. Nakakagulat lang ito. Ako si Nantian Polares. Greetings, Senior. Si Nantian Polares ay orihinal na gustong magpalabas ng isang maagang yugto ng Profound Expert, ngunit nang makita niya ang misteryosong lalaking ito, agad siyang nangahas na hindi magpahangin at binati siya ng may paggalang. Bagamat hindi niya makita ang mukha ng kabilang partido, naisip niya na dahil napakataas ng lakas ng kabilang partido, tiyak na higit sa kanya ang edad niya. Hindi naman mawawala kung tawagin siyang Senior. Matagal na kitang pinapansin. No need to be so formal. Have a seat. Walang pakialam na sagot ng misteryosong lalaki. Nagmamadaling tumango si Nantian at nagpasalamat. Umupo siya sa tapat ng misteryosong tao, at umupo sa tabi niya ang si Tsunami. Para naman kay Ancestor Charlie, na sumama sa kanila, wala siyang kwalipikasyon para makilala ang misteryosong tao at naiwan sa labas ng pinto. Kahit na nakialam ang Teryu sa kompetisyon para sa posisyon ng Vice Island Master ng Nakajima at naging sanhi ng pagkamatay mo sa kalagitnaan, pinahahalagahan ko pa rin ang iyong lakas. Kaya naman, personal kitang anyayahan na sumali sa aming center. Handa ka bang sumama sa amin? Dumiretso sa punto ang misteryosong lalaki. Malaki ang pasasalamat ko sa pabor ng Senior. Hindi ako makakarating sa kinalalagyan ko ngayon kung wala ang malakas na suporta ng Central Chamber of Commerce. Dahil nagtanong si Senior, hindi ko dapat ito tanggihan. Gayunpaman, deputy din na ako ngayon ng Cultivator College. Kung sasali ako sa Central Chamber of Commerce, natatakot ako na mahirap ipaliwanag sa ngiti ni Otero.
Bago pa siya pumunta rito ay inaasahan na niyang itatanong ito ng kabilang partido kaya nag-isip na siya ng palusot ng maaga. Bagamat siya, ang Southern Sky Aurora, ay nangangailangan ng suporta ng Central Chamber of Commerce, hindi siya pumayag na sumali sa Central Chamber of Commerce ng ganoon lang. Ang mga ito ay dalawang ganap na magkaibang mga konsepto. Sa ngayon, ito ay isang pakikipagtulungan lamang, at lahat ay pantay-pantay sa isa't isa. Gayunpaman, kung pumayag siyang sumali sa gitnang Kamara ng Komersyo, siya ay magiging subordinate ng kabilang partido sa hinaharap, at hindi maiiwasang mapapasailalim siya sa iba't ibang mga paghihigpit. Napakalinaw ni Nantian tungkol sa mga pusta. Walang problema yan. Kung sasali ka sa center namin, bibigyan ka namin ng sekretong pagkakakilanlan na hindi isa sa publiko. Natural, walang gulo sa Cultivator College. Kung tungkol naman sa posisyon at pagtrato mo dito sa hinaharap, hindi mo na rin kailangang alalahanin. Siguradong mabubusog ka. Walang pakialam na sabi ng misteryosong lalaki. Sa pagkakataong ito, hindi alam ng Southern Sky Aurora kung paano tumanggi. Nakita niya ang tsunami na komendat sa kanya ng paulit-ulit para pumayag siya. Alam niyang nakakahiya kung patuloy siyang tatanggi. Kung talagang iniinis niya ang misteryosong lalaking ito, hindi na magiging kakampi ang Central Chamber of Commerce sa hinaharap. Sa halip, magiging magkaaway sila na magiging mahirap. Kung ganoon, tatanggapin ko ang imbitasyon mo. Agad namang tumango si Nantian at pumayag. Naisip niyang sasali lang siya ng pribado, at hindi alam ng outside world ang relasyon niya sa Central Chamber of Commerce. Kahit na may nangyari, maaari niyang balikan ang kanyang salita at hindi aminin ito. Very good. Then, take this medicine. Isa ka na sa amin simula ngayon. Habang nagsasalita ang misteryosong lalaki, naglagay siya ng tableta sa harap ni Nantian. Kailangan niya talagang uminom ng gamot. Naningkit ang talukap ni Aurora. Ito ay lubos na naiiba sa inaasahan niya. Hindi man siya nakakain ng baboy, nakakita siya ng baboy na tumakbo. Siguradong lason ang tableta sa harapan niya. Kapag kinuha niya ito, hindi na siya makakatakas sa kontrol ng misteryosong taong ito sa hinaharap. Saglit, hindi napigilan ni Aurora na umalis. Sa huli, ginagamit lang niya at ng Central Chamber of Commerce ang isa't isa. Hindi niya akalain na siya ay magiging isang pupay na kontrolado ng Central Chamber of Commerce. Gayunpaman, ang makapangyarihang aura ng misteryosong lalaki sa kanyang harapan ay pinigilan siya kaya't hindi siya naglakas loob na kumilos. Hinala pa ni Nantian na kung maglakas loob siyang tumanggi sa harap niya, malamang hindi siya makakaalis sa lugar na ito ngayon. Ang Southern Heaven Aurora ay hindi nang ahas na umalis, at hindi siya handang tumugon. Nasa dilema siya. Ilang saglit pa ay pawis na parang ulan ang kanyang noo, at basang-basa na ang likod. What's wrong? Hindi ka payag. Napuno ng puot ang boses ng misteryosong lalaki. Hindi siya nagpakawala ng anumang makabagbag damdaming aura, ngunit ginawa nitong si Nantian Polaris, isang maagang yugto ng profound experto, na labis na natakot na hindi siya makahinga. Old friend Nantian, bilasan mo kumain. Hindi ka namin sasaktan. Nakita ito ng tsunami at mabilis na nagsabing, may reward lang kapag nag-effort ka. Kung gusto mong makakuha ng mas mataas na kapangyarihan at katayuan, natural na kailangan mong magpakita ng sinseridad. Kung hindi, paano gagastusin ka ng Central ng mas maraming pera? Sa tingin mo ba hindi makatwiran iyon? Ang isa ay pananakot, at ang isa ay tukso. Walang choice si Nantian kundi pumayag. Higit pa rito, tulad ng sinabi ng tsunami, nakita niya ang dakilang kapangyarihan ng gitnang Chamber of Commerce sa panahong ito. Alam niya kung gaano ito nakakatakot. Kung makukuha niya ang buong suporta nito sa lahat ng paraan, ang eksenang iyon ay magpapa-excite at mabigani sa kanya. Sa huli, nagngangalit si Nantian Polaris at kinuha ang elixir sa mesa. Wala siyang choice. Kung hindi niya ito kinuha, hindi siya makakatakas ngayon. Okay, from now on, we're on the same side. Don't worry. The center will never treat our own people badly. Ngumiti sa kasiyahan ang misteryosong lalaki.
Senior, pakisabi sa akin kung ano ang susunod kong gagawin. Magalang na tanong ng Southern Sky Aurora. Si Nantian Polares ay isang matalinong tao. Dahil nakainom na siya ng gamot, alam niyang imposibleng bumalik siya sa sinabi niya. Sa halip, maaari pa niyang ibaba ang kanyang paninindigan at pagsilbihan ng maayos ang misteryosong lalaking ito. Sa hinaharap, makakatanggap siya ng mas malaking benepisyo. Dahil nabigo ka sa kompetisyon para sa posisyon ng Vice Island Master, kailangan mong humanap ng panibagong pagkakataon sa susunod. Ang kailangan mong gawin ngayon ay mag-lay low sa Cultivation College, manindigan, at humanap ng paraan para magsikap para sa posisyon ng Managing Vice Dean. Ang iba pang bagay, tayo na ang magdedesisyon mamaya. Utos ng misteryosong lalaki. Oo, susundin ko ang utos ni Senior. Agad namang tinanggap ni Nantian ang utos. Dahil hindi siya makakalaban para sa Vice Island Master ng Nakajima sa maikling panahon, magandang ideya din na kunin muna ang posisyon ng Managing Vice Dean ng Cultivator College. Naniniwala siya na sa suporta ng Central Chamber of Commerce, magiging madali ang hakbang na ito. Pagkalabas sa kwarto ng misteryosong lalaki, basang-basa sa malamig na pawis si Nantian, parang katatapos lang magsana. Bumalik ang tingin niya sa nakasarang pinto at nakaramdam ng matinding takot. Buti na lang at ngayon lang siya naging matalino. Kung hindi, kung may nasabi siyang mali, baka bangkay na siya ngayon. Dahil naayos na ang usapin sa Southern Heaven Aurora, natural na sumama sa gitna si Ancestor Charlie, na nagbabantay sa labas ng pinto. Gayunpaman, iba siya sa isang pangunahing figure tulad ng Southern Heaven Aurora. Kahit na ininom niya ang gamot, maaari lamang siyang ituring na isang panlabas na miyembro at magiging subordinate pa rin ng Southern Heaven Aurora sa hinaharap. Upang ipagdiwang ang pagsali nilang dalawa sa gitna, espesyal na hiniling ng tsunami ang isang tao na maghanda ng isang pribadong silid na may mesa na puno ng masasarap na pagkain. Naginuman silang tatlo at masayang nagkukwentuhan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.